Good evening, everyone. Welcome to my channel. This is your friend Nikki, and sorry the camera is not that clear because I'm using my laptop right now. For some reason, the volume on my cell phone, and whenever I use it, although the camera is very clear, uh, the sound is so weak, so low. So anyway, uh, it's December and it's almost Christmas. So, magmahalan na muna tayo, no? At saka, wag na muna yung mga galit-galit, yung mga iring-iringan. Wag na muna yon. Tulungan muna tayo. Although, hindi ko mapigilan na somehow sa vlog ko, medyo manenermon-nermon pa rin ako sa mga napanood ko. Nalulungkot lang kasi ako dahil recently may napanood akong uh, video ng Showtime. Talagang napaiyak ako kasi naawa ko dun sa babae na nawala ng biyanan, nawala ng baby na anak na 3, 4 months old. Tsaka yung toddler niya na 3, 4 years old. Lahat nalunod. Pati siya kumuntik na siya namatay. Yung mga involved dyan sa flood control na yan, makonsensya kayo. Ang sasarap ng buhay nyo. Tignan nyo ang nangyayari sa kapwa nyo. Magpapasko, malulungkot yung mga yun. Nawala ng family member, nawala ng bahay, maawa kayo. Yung mga nagtatago, lalo na, harapin nyo ang ginawa nyong kalokohan. Mahiya kayo. Doon naman sa mga pumunta ng kusa, nagpapasalamat ako kasi it only goes to show na you didn't do anything wrong. Nadawit lang yung pangalan nyo. Kasi hindi ganun kalakas ang loob nyo kung wala kayong kasalanan para pumunta sa ICI. Now, ito naman si Sara Duterte. Sorry, pareho kasing Sara. Diskaya, I mean. Mabuti naman at naisipan mo nang sumuko. Siguro tinamaan ka na rin ng konsensya. Kasi halos project ninyo lahat yan eh. Sobra-sobrang pagpapasasa ang ginawa nyo. Kung wala kayong kasalanan, edi well and good. Pero kung meron, pagdusahan nyo mag-asawa. Pati ng mga kamag-anak ninyo. Okay, moving on. Speaking of Christmas, DTI naman, yung 500 na yun na ipinipilit ninyong kasya. O sige na, kasya kung sa kasya. Pero anong klaseng pagkain ang mabibili, maluluto sa halagang 500? Maawa naman kayo sa kapwa nyo. Diyos ko, ninakawan na nga ang Pilipino, titipirin pa ang kanilang Noche Buena. Maawa naman kayo, sus Mariosep naman. Ano ba klase yan? Palibasa, alam ko, 101% hindi yan ang kakainin nyo ngayong Pasko. I know you're going to eat something special, but what about those people? Paano kung dadating ang pamilya, kamag-anak, kaibigan? Kaya ba yung 500 na yun? Sana naman isipin nyo naman. Sa akin nga yung ganung 500, kulang na yun. Kasi, unang-una, Pasko yan eh.
Siyempre gusto ko naman i-treat yung sarili ko ng kumain ako ng masarap na pagkain kahit bawal. Once a year lang yan. Tapos titipirin. Kaya marami nagagalit. Hindi nyo masisisi ang taong bayan. Sana maisip ninyo yan. Huwag naman kayong magbigay ng ganyang suggestion. Hamon pa lang eh. Yung totoong hamon, kulang yan. Yun pa lang. Kulang na yan. Anong gusto nyo? Bumili yung cook ham, sweet ham na gano'n. Yung mumurahing brand. Natikman ko yun. Kasi lahat yan tinitikman ko eh. Walang kwentang lasa. Mawa naman kayo. Sana na lang, mas mabuti pa, hindi na lang kayo nag-suggest eh. Kasi hindi nakatulong. Nainis lang ang mga tao. Okay, moving on. Kanina, napanood ko si Nino Barzaga and he was talking about Norman Mangusin, uh, aka FLM. So, uh, ayaw makisawsaw ni uh, Nino Barzaga sa kanilang dalawa ni Makagago, sa away ni Makagago tsaka ni Mangusin. Well, that's his right. I respect him for that. Pero may mga nakwento siya na talagang, well, I'm not surprised. Sa mga napanood ko tungkol dun sa Norman Mangusin na yun, eh, hindi na ako nagtaka sa mga kwento ni Mr. Nino Barzaga. Itong, ito lang masasabi ko. Ako hindi ako nakikisaw-saw dyan na. Just hoping na sana makarating kay Mr. Mangusin itong sasabihin ko. Iho, tama na kasi sinungaling mo. Tama na. Maawa ka sa sarili mo. Tsaka matuto kang tumanggap ng pagkakamali kasi once na nasisita ka, palagi kang may idadahilan. Hindi ka magpatalo. Mura ka pa ng mura. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamalalang taong narinig ko nagmura. Tapos magba-Bible ka. Matakot ka naman sa ginagawa mo. Kasi alam mo, yung mga taong tumutulong sa'yo, mga OFW, wala kang awa. Yung iba dyan, naglilinis, nagkukuskus ng inidoro. Tapos baka mamaya, merong miyembro ng pamilya yan na may sakit, nangangailangan. Babawasan pa nila yung ipapadala nila kasi ibibigay sa'yo kasi inuutong mo. Let's face it, come on. Talaga naman eh, nang uuto ka. And then, where do you bring the money? Diba? Sinusugal mo. Plus the fact na iilan na lang yan na naniniwala sa'yo kasi natatauhan na yung mga tao na you're a fraud, you're a fake, you're not really a Marcos. Number one, stop it. Kasi alam mo, ang layo ng itsura mo talaga sa mga Marcoses eh. Ang layo-layo for you to say na half-brother mo si Presidente Bongbong Marcos. Andyan yung, ang sinasabi mo na naman, si Pacifico yung tatay mo. See, ang gulo ng statement mo. Ang problema pa sa'yo, lalay ka ngayon, and then, sa susunod na video mo, magpapalusot ka, another lie. You keep lying, never ending. Tama na, iyo. Tama na. Kasi alam mo, darating ang time, sasampal sa mukha mo lahat yan. Ikaw din ang kawawa. Kailan ka pa magsisisi kung kailan huli na ang lahat? Alam mo, may pagkakataon ka pa. Magbago ka na. Huwag ka ng kasi, Diyos ko naman, oo, lahat naman ng tao naghahangad na marangyang kabuhayan, but not at the expense of those OFWs.
You've been there before. You should know better. And then what are you bragging about? Na, top notcher ka sa UK? You can't even say the correct pronunciation of Cambridge. It's Cambridge. I'm half British, you know? Not Cambridge. Ano ka ba kung talagang top notcher ka dun? Yun pa lang eh. And then I've been listening to when every time you speak English, oh God, your grammar is horrible. How could you say that you are a top notcher in England? You see, people catch you. We caught you with your lies. So please, Iho, alam mo, wag ka nang tama na. Wag yung tao nakatulong na sa'yo. Pag tinalikuran ka na kasi nakahalata na, sisira-siraan mo. Wag ganun, tama na yan. Tama na yan kasi alam mo, out of, let's say, 100%, siguro 20% na lang yung naniniwala sa'yo. Yung 80% hindi na. O kawawa ka naman. Di ba? In the end, ikaw din ang kawawa. Kasi sasampal at sasampal sa mukha mo lahat ng ginagawa mo. Trust me. Hanggat maaga pa, plus honor your mother and your father. Didn't you see that in the Bible? Paano mo kung murahin yung nanay mo? How could you do that? Palagay mo na, anong gusto mong mangyari? Pagtakpan ka rin ng nanay mo sa mga lies? Of course, your mom will not do that. She deserves to be respected by you. Hindi ikaw ngayon kung sino ka, if not for your mom. Remember that. It's not all about money. It's not all about money. Kasi, it's also written in the Bible, merong kaparusahan yan, yung hindi gumagalang sa magulang. Nagba-Bible ka na rin lang. Hanapin mo, nandun yun. Total, iyan o ganyan o, magpapasko. Sana mag-isip-isip ka. Yun lang ang masasabi ko. Huwag mong mamasamain yung sinasabi ko. Ako pinapayuhan kita. Oo, sermon to kung sa sermon. Pero para rin sa ikabubuti mo to. Bilang isang taong nakakatanda. Isang taong hindi mo kilala. Tama na. Itigil mo na. Okay, everyone. So, I think this is all for now. So, I'll see you on my next vlog. All right.